Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Maayong buntag sa tanan. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong mga kapatid dito po sa Carmen. Good morning po sa inyo. Maging sa amin pong mga kasambahay. Sa akin pong mga kapatid sa Australia, sa Mandaluyong, at maging sa aking nanay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang mabuting kapalaran na tuwing umaga na tayo ay makapanalangin. Ang pananalangin ay isang mahalagang utos ng Diyos upang tayo ay lalong maging matibay. Purihin ang Panginoon. Kaya bago sa ating pagluhod, bago sa ating mga pananalangin, atin munang pagbulayan ang salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo muna po ay sandaling manalangin. Mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito ay nagpapasalamat kami sapagkat Ikaw ang Diyos na palaging nagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan araw-araw. Ikaw ang may pakana ng lahat ng mga mabubuting bagay na nangyayari sa amin. Kaya naman, O Diyos, palagi mong busugin ng biyaya ang aming mga puso upang kami ay lalong makapaglingkod sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo kami lubos na umaasa at nagtitiwala sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Kahapon po atin pong pinagbulayan ang bahagi ng pananalangin upang tayo ay makaiwas sa tukso. Sa umagang ito, mga minamahal, atin pong pagbubulayan ay ang pananalangin na nakapagpapaingat sa ating mga pananampalataya. Ang pananalangin na makapagpapaingat sa atin sa ating mga pananampalataya. Ang sabi po dito sa aklat po ng unang Timoteo 1 ang talata ay 19. In 1 Timothy 1 verse 19, na ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay may utos sa bawat isa sa atin, lalo sa ating mga mananampalataya. Ang sabi ay, ingatan natin ang ating pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Anumang bagay ang pinapahalagahan natin ay ating iniingatan. Kaya kung mayroong mang bagay na mahalaga sa atin, iniingatan natin. O maging kung mayroon mang bagay na mahal natin, ating iniingatan. Kaya tayo bilang mga magulang sa ating mga anak, patuloy natin silang iniingatan sapagkat mahal natin sila. Ayaw natin na sila ay mawala sa atin. Vice versa, ganoon din tayo bilang mga anak sa ating mga magulang. Atin din silang iniingatan. Kaya mayroong awit na iingatan ka. Ito ay isinulat bilang pagpapahalaga sa ating mga magulang. Purihin ang Panginoon. Kung paano sa ibang bagay ay iniingatan sapagkat ito ay mahalaga, dapat din nating maunawaan na ang pananampalataya ay isang napakahalagang bigay ng Diyos sa atin upang atin namang itong ingatan.
Ngayon ang tanong, bakit dapat ingatan ng pananampalataya? Una kasi, ito ay katunayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng Juan 1 ang talatay 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya dahil sa pananampalataya, pinagkalooban tayo ng Diyos ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang pangalawa, ang pananampalataya ay katumbas ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa aklat ng Juan 3 ang talatay 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pananampalataya pala ay susi tungo sa buhay na walang hanggan. At ang panguli, ang pananampalataya ay isang bagay na hahanapin ng Diyos sa atin sa kanyang muling pagparito. Ang sabi sa aklat ng Lucas 18, ang talatay 8, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao ay makasusumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Kaya yung pananampalataya pala, yan pala ang hahanapin ng Diyos. Maaaring sa isang banda, mahalaga ang iyong pinag-aralan, ang iyong diploma. Mahalaga yung ikaw ay may magandang tirahan. Pero hindi yan ang hahanapin ng Diyos. Ang hahanapin ni Kristo sa atin sa kanyang muling pagparito ay ang atong mga pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Ngayon, saan po natin iingatan ang ating mga pananampalataya? Saan po natin iingatan ang ating pananampalataya? Ang sabi dito sa aklat ng Kolosas 2 ang talatay 8, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may mga bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga panimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Kaya mag-iingat pala tayo mula sa mga masasamang filosofiya ng tao na para bagang matuwid pakinggan pero hindi ayon sa aral ni Kristo. Alam nyo, yung social media ay isa sa mga pinaglalaanan ng maraming filosofiya ng tao. Kaya nandyan ang napakaraming influencer. Kapag hindi tayo mag-ingat, madadala tayo. Kumbaga parang madadaya tayo. Kaya itong mga bumibihag na mga masasamang filosofiya, ito ay pamamaraan ng dyablo upang tayo ay bihagin. Ang sabi sa aklat ng ikalawang Timoteo 2 ang talatay 26, at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumiyag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Kaya ito palang bumibihag sa atin sa pamamagitan ng mga salit-saling filosofiya na wala sa pananampalataya. Ito pala ay kapamaraanan ng dyablo. Kaya tayo ay binibilinan na tayo ay mag-ingat.
Sapagkat sa ating mga pananampalataya ay meron tayong pakikipagbaka. Meron tayong labanan. Kaya ang sabi sa aklat ng unang Timoteo 6 ang talatay 12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Kaya yang atong mga paglilingkod, mga minamahal, ay pakikipagbaka sapagkat meron tayong kalaban. Dilit iba ay ang dyablo na bumibihag sa atin upang tayo ay mawala sa paglilingkod. Mahalagang maunawaan natin ito sapagkat kung gaano kahalaga ang kaligtasan ng tao, ganon kahalaga ang ating mga pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay nangaligtas. Purihin ang Panginoon. Ngayon ang tanong, paano po natin maiingatan ang ating pananampalataya? Una, mga minamahal, dapat nating maunawaan na ang Diyos ay nagpapatibay sa atin. Ang sabi nga sa aklat ng ikalawang Tesalonica 3 ang talatay 3, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Purihin ang Panginoon para pala natin maingatan ang ating pananampalataya. Ihingi natin sa Diyos na tayo ay Kanyang pagtibayin. Ihingi natin ang pagpapatibay mula sa Panginoon. At paano tayo magiging matibay? Ang sabi sa aklat ng Gawa 6 ang talatay 4, datapat magsipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Purihin ang Panginoon, yung pananalangin at ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay isang napakahalagang instrumento upang tayo ay maging matibay. At yamang tayo ay maging matibay, ay ating maiingatan ang pananampalataya. Sapagkat kung tayo ay hindi matibay sa pananampalataya, maaaring tayo ay manlupaypay at manghina. At pagkatapos noon ay ating mapabayaan ang ating pananampalataya. Ngunit salamat sa Diyos, may pananalangin. At sa pamamagitan ng pananalangin, tayo ay pinalalakas ng Panginoon, tayo ay pinagtitibay ng Diyos upang lalo nating maingatan ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Mga minamahal, ang Diyos ay may pangako. Ang pangako ng Panginoon, kailanman hindi tayo pababayaan. Anuman ang sitwasyon na ating kinaharap sa ngayon, anuman ang ating mga problema na tila para bang tayo ay naliligalig, manalangin ka. Sapagkat sa pamamagitan ng pananalangin, maiingatan mo ang pananampalataya na siyang nagbubunga sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya sa mga pagkakataong ito, muli nyo kaming samahan sa pang-umagang pananalangin, ang morning devotion, upang sa ganon tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Bago sa ating mga pagluhod, tayo muna ay sandaling manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po. Sapagkat batid namin na ang iyong mga salita ang siyang lalong nagpapatibay sa amin upang lalo kaming manangan sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid na ngayon ay kasama namin, O Diyos, sa morning devotion na ito. Inyo po silang gabayan at tulungan. Pagpalain nyo rin, Panginoon, ang aming pamilya.
Ang aking nanay na ngayon ay nasa Mandaluyong, inyo pong tulungan at pagpalain at palakasin. Ang aking mga kapatid na nasa Australia, si Kuya, si Ate at si Jeremiah, nababatid mo ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga pangangailangan. Palagi mong tustusan, Panginoon, anuman ang nasa ng kanilang mga puso, at palagi mo silang pagtibayin sa paglilingkod. Maging ang aking kapatid na si Jean, palagi mong gabayan at samahan, Panginoon, ang kanyang pamilya, ay palagi mong tulungan sa panahon ng pangangailangan. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at basbasan mo ang aming mga pamamagitan sa iyo. Maraming salamat po. Sa iyo kami lubos na umaasa at nagtitiwala sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat at tayo na po ay mananalangin.